Han, bakit? Kasi kailangan nyo pang magstay ng ilang araw dun eh. Isang araw lang naman ang birthday ni tita. Tsaka paano pag magutom si baby? Walang magpapadede sa kanya. Han, naman minsan lang to, tsaka gusto ko din makasama ang mga pinsan ko ng ilang araw. At kung inaalala mo si baby Eddie, ibili mo siya ng pang ilang araw na gatas. Tutal, isa ka lang dito, makakatipid ka sa pagkain. O sige na nga, Han. Sabagay, tama, katipid ako kung mag-isa dahil di naman ako maselan sa pagkain, saad ko pa. Hinatid ko si Mrs. at si baby sa bahay ng tita niya sa mismong kaarawan nito. Pero bago ko sila iwan ay naki-birthday pa muna ako. Busog na busog ako at bukod doon ay pinagbalot pa ako nito ni Mrs. ng ulam ko pag uwi. Marami din ang nauwi kong ulam kaya pang ilang araw ko na din yun dahil tipid naman ako mag-ulam. Inilagay ko yun sa ref nila Bayaw. Ang totoo, hindi naman ang ulam. Ang makakapagpasaya sa akin kundi si Lani at ang gatas niya na gusto ko ulit matikman. Siya ang dahilan kung bakit excited akong umuwi agad sa bahay. Alam kong andun si Bayaw dahil maaga pa pero alam ko ding tulog iyon dahil puyat sa trabaho. Nakaisip ako ng dahilan para kausapin si Bilas kahit maaga pa ng mga oras na yon. Kumatok ako sa silid nila. Lenny, tawag ko dito. Pinagbuksan ako nito. Oh Mike, bakit? May dala kasi akong ulam, madami kaya hahatian ko sana kayo. Iniabot ko ang 2 supot ng ulam. Isa ay menudo at ang isa ay adobong manok. Ay salamat naman. At hindi na ako magluluto mamaya. Nakangiting saad ni Bilas. Lumabas ito ng silid upang dalhin sa kusina ang ulam niya. Sinabayan ko na din siya, dinala ko din ang ulam ko sa kusina upang ilagay sa maayos na lagayan. Sorry Lani, Han, istorbo ko ata kayo ni Bayaw. Naku, hindi ah. Nagpahinga lang. Naman ako tsaka tulog na tulog ang mag-ama. Ako lang ang gising, sagot niya. Dahil doon ay kadama ako ng saya. Ibig sabihin pala ay kami lang dalawa ni Bilas ang gising. Talaga ba Lani, tulog na tulog sila? Ang nakangiti kong tanong. Oo nga bakit nakangiti ka naman dyan Mike? Nagugutom kasi ako ngayon saad ko. Bigla itong napangiti sa sinabi ko. Nagkatitigan kami, nagkangitian, wari bang nagkakaintindihan ang aming mga mata. Lumapit ako sa kanya na halos nagkadikit na ang aming mga katawan. Wala itong imik, alam kong nag-aantay lang sa gagawin ko. Walang sabi-sabi ay siniil ko siya ng halik. Napakasarap ng labi ni Bilas, malambot yon at may kakapalan. Mamasa-masa din yon at para bang ang sarap halikan. Naghalikan kami at nagyakapan. Tinama ko ang katawan niya at ganun din ang ginawa niya. Ilang minuto din kaming naglunoy sa labi ng isa't isa at nang bumaba. Ang halik ko ay pinigil ako ni Bilas. Wag dito Mike, saad niya. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hinatak ko siya papasok sa silid namin. Sigurado ka ba Lani hindi magigising si Bayaw? Oo Mike, sure ako hapon na ang gising nun. Si baby niyo? Wag kang mag-alala, pinadede ko yon at busog yon kaya hindi yon. Basta-basta magigising, paninigurado ni Bilas. Dahil sa sinabi ni Bilas ay mas lumakas ang loob ko. Sigurado na din ako na gusto niya din. Ang gagawin ko, sinara ko ang pinto at hinatak ko sa kama si Bilas. Muli naglapat ang aming mga labi hanggang sa tuluyan na kaming napahiga sa kama at doon ay tuluyan ng ipinatikim ni Bilas ang kanyang gatas. Matigas-tigas pa yon at alam kong nahihirapan si Bilas. Kaya naman ginawa ko ang lahat upang tulungan siyang bawasan yon. At hindi ko lang basta binawasan. Dahil sa sobrang kasabikan ay halos ibusin ko na. Ang gatas ni Bilas? Mike, magtira ka naman para sa mga baby natin, saad pa niya. Ang dami mo talagang gatas, Bilas. Oo Mike, kaya samantalahin mo na. Magsawa ka dyan ng ligatas yan basta ikaw. Sununod ko naman siya. Hindi ko tinigilan hanggat di ako nabubusog. Nagpakabusog ako at matapos nun ay ang oras na para gasolinahan ko. Naman ang magatas kong Bilas. Tinulugan ko siyang mabawasan. Ang gatas niya na punong-puno niya, kaya dapat lang natulungan niya din ako na mailabas. Ang krudo ko na nag-uumapaw na sa kasabikan. Nakapasarap ni Bilas yun, ang tanong masabi ko. Magaling at talaga namang nakikipaglaban, kaya naman naging maganda ang sagupaan naming dalawa. Dahil yon ang una naming derby ay nakaapat kami bago pa magising ang mag-ama niya. Salamat Mike. Salamat ding Bilas. Naghalikan pa kami bago siya tuluyang lumabas ng silid.
Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalaing ang pinagpapantasyahan kong si Bilas ay may pagnanasa rin pala ito sa akin. At ngayon ay akin na siya. Naangkin ko na siya at maangkin pang muli pag may pagkakataon. Dahil wala si Mrs. sa bahay, siguradong mauulit muli ang pagpapakabusog ko sa gatas ni Bilas. Natulog ako at nagpahinga. Hinanda ko ang aking katawan para sa susunod naming salpukan. Mamayang gabi papasok si Bayaw sa trabaho. Wala akong kasama sa silid at si Bilas ay tanging ang baby lang nila ang kasama. Iyon ang pinanabikan kong tagpo. Ang masolo namin ni Bilas ang buong bahay. Kahit magdamag kaming magkatabi. Mahaba pa ang oras. Matapos kong makapagpahinga ay namasada muna ako. Kailangan ko din namang kumita kahit papaano dahil baka magtaka. Ang asawa ko kung wala man lang akong maibibigay pagbalik niya. Pasado 6:00 ng gabi nang gumarahe ako sakto paalis na si Bayaw. Nakasalubong pa kami paglabas nito ng pinto ng bahay. O Bayaw, hindi ka ata sumama kay Ann sa tita nyo. Ayaw kong mag-absent sa trabaho eh. Ganun ba? Sige, ingat ka ha. Tsaka pahinga ka din paminsan-minsan. Paalala ko pa sa kanya, nagpahinga lang ako sandali. Pagkatapos ay naligo na ako at nagpabango. Ayaw kong maamoy ni Bilas na ano'y araw ako. Himiga ako sa silid at hindi ko nilock ang pinto. Higit 1 oras na ay nainip ako dahil hindi pa nagpaparamdam si Bilas. Ni hindi ko nadinig na lumabas ng silid. Bumangon ako para puntahan siya sa silid nila. Kumatok ako at tumawag pero nakailang tawag ako ay wala pa ding sumasagot. Hindi na ako nakatiis pa, pinihit ko ang doorknob pero nagtaka ako dahil nakalock yun. Ibig sabihin wala palang tao. Pero saan sila nagpunta? Hindi naman nabanggit ni Bayaw na wala ang mag-ina niya dito. Baka pumunta sa tita niya o baka pinasundo. Sobrang dismayado ako ng mga oras na iyon. Pinaghandaan ko pa naman ng husto si Bilas. Pero wala pala akong hinahantay. Ako lang pala mag-isa sa bahay. Wala akong nagawa kundi matulog. Alangan namang maghintay ako. Hindi ko nga sigurado kung uuwi ba sila o hindi. Bigla kong naisip ang mag-ina ko. Bakit nga ba hindi sila ang inaalala ko? Bakit pinoproblema ko kung wala si Bilas sa bahay? Samantalang wala din si Mrs. at baby ko. Hinayaan ko na lang kung uuwi si Bilas o hindi. Bumalik ako sa silid at natulog na lang ako. Bandang madaling araw nang magising ako dahil sa mga haplos ng palad sa aking binti at hita. Madilim dahil pinatay ko ang ilaw kaya di ko aninag kung sino ang humihipo sa akin. Maya-maya ay nagsalita ito at kilalang kilala ko ang boses nito. Mike, gising ka pa ba? Mahinang tanong nito. Oo, Lani, gising ako. Bakit ngayon ka lang saan kayo galing? Pinasundo kami ni tita nila mister pero hindi rin kami nagtagal. Hindi naman kami ganong close ang mga yun. Gusto lang daw nila makita si baby. Si baby mo tulog na ba? Oo, pinatulog ko na. Nagliwanag ang mukha ko dahil sa sinabi ni Bilas, wala na palang istorbo. Magagawa na namin ang gusto naming gawin. Bumangon ako para buksan ang ilaw. Ayaw ko kasi ng madilim kapag nakikipagniig. Gusto ko ay nakikita ko ang kabuuan ng niroroman. Lalo't katulad ng alindog ni Bilas. Laking gulat ko nang buksan ko ang ilaw dahil si Bilas ay wala ng suot pang itaas. Tanging panloob pang ibaba na lang ang natira niyang suot. Manghang-manga talaga ako sa alindog niya. Ready ka na pala, Lani? Oo naman, Mike. Kanina pa nga ako sabik na sabik. Gustong-gusto ko na nga umuwi ng maaga kanina. Wala lang maghahatid sa amin. Sabik na pala siya. At dahil sa sinabi niyang yun ay lalong nagwala ang daga sa loob. Ng aking boxer short, hindi ko na siya pinaghantay pa ng matagal. Agad ko siyang sinampa sa kama at nagsanib muli ang aming maiinit na para kaming mga sawa na nagpapaluputan sa isa't isa. Walang nais magpatalo o magpadaig. Sobrang sarap ng Mike. Paligayahin mo ako ulit, Mike, saying sa'yo ako buong magdamag. Sunod-sunod na pakiusap ni Bilas. Kaya naman muli ay sununod ko ang nais niya. Matapos kong magsawa sa gatas niya ay agad ko siyang inayuda dahil sa kasabikan ni Bilas ay sinalubong. Ito ang bawat ayuda ko. Hanggang sa nagpalitan pa kami ng pwesto. Napunta ako sa ilalim at siya naman ang nagtrabaho. Inilabas ng husto ni Bilas ang anghusay niya sa pakikipagduelo sa kama. Hindi ko na matandaan kung ilang ulit kaming nag-akyat panaog sa bundok ng kaluwalhatian. Kapwa kami pagod at nahiga ng magkayakap matapos ang matiinding salpukan. Salamat, Mike, pinaligaya mo ako ng sobra. Salamat din, Lani, dahil sobra din ako naligayahan.
Ano na ngayon, Lani? Anong ibig mong sabihin, Mike? Ano na tayo? I mean, anong relasyon meron tayo? Ayaw ko ng commitment, Mike. Maligaya ako sa piling mo at sobrang sarap ang pinaparanas mo sa akin. Pero hanggang dun lang yun, Mike. Ha? Ganon? Lang yun, Lani? Paano kung mahal na kita? Hindi mo maaring sabihin na pagmamahal yung nararamdaman mo, Mike. Nasasabi mo lang yan dahil sa sarap na naranasan mo sa akin. Pero sa huli pamilya mo pa din. Ang iisipin mo, sigurado yan, Mike. Niyakap ko si Bilas ng mahigpit at tumulo ang aking luha. Ang totoo, hindi man ako sigurado pero nararamdaman kong mahal kita, Bilas. Ano ka ba, Mike? Huwag nating pahirapan ang mga sarili natin. Mas mabuti na yung ganito lang. Maligaya tayo kahit alam nating bawal. Pero wag na nating dagdafan pa ang kasalanan natin. Isipin mo, Mike, magkapatid ang mga asawa natin. Dahil sa sinabi ni Lani ay medyo nakapag-isip ako. Sabagay, tama naman siya, malaking kasalanan na ang ginagawa namin. At kung susundin ko ang damdamin ay tuluyan na akong mahuhulog sa kanya. Malaking kasalanan pa. Aaminin ko, Mike, na sasabik ako sa romansa ng isang lalaki. Dahil walang oras. Ang asawa ko sa akin. Masyado siyang focus sa trabaho. At nakalimutan niyang may pangangailangan din ako. Nagkataon na alam kong hindi rin maibibigay ni Ann ang pangangailangan mo bilang lalaki. Nabanggit niya sa akin yun. Nang nagkwentuhan kami kaya naisip kong parehas tayo. Ibig sabihin ay wala lang pala kay Lani ang lahat. Init lang ng katawan na nais niyang ilabas. Sabagay ganun lang din siguro ang nararamdaman ko, init lang. Ng katawan, sumang-ayon ako sa nais ni Lani. Tuloy ang ligaya namin, ibinigay namin ang pangangailangan ng isa't isa, pero walang magmamahal at walang commitment.